Good, uh, good afternoon. Okay. So, first Monday of the year, 2026. Tama, it's Monday. First full week, uh, full week trading for PSE. So, and then first full week. Kasi last Friday, no, nag-open yung PSE index kaso matumal yung volume. Ito yung mas may volume today. No? First Monday of 2026. No? Zero of the 5 hours. So, itong nasa chart is Bitcoin. And it looking very great. No? It went below the downtrend, the uptrend. No? The price went below that trend. And then made a sideways movement. So sideways niya. So, ito yung nagpapakita immediate na resistance or supply zone. Ayan, yung red box na yan. So, yan, yung red box. Ngayon, nag-try siya eh. One, two, tatlong try, no? Rejected. And then, nilagyan ko siya ng parang Darbox box, no? Darbox box. And yung price niya, no? No? Ah, slowly. Kung nag-sideways lang siya, slowly uh, going higher. No? Tapos, another test to break this zone. Pag na-break yan, that's a validation for bullish bias. So, bumaksak yan from 126 to 80K. That is 36% correction. No? Kasi nag-up naman yan. So, swing low, swing high, swing low. So, usually, yan, 32% last time. So, ito yung ito lang yung deadline. Yung one date dyan sa chart. Pero yan yung mga cycle ni Bitcoin ngayon, no? Ito tulad dati, 33% down. No? Ito ay 32% and this one is 36. Higher lang to, 36. So, dapat yung recovery niya, meron yung deadline. Ayun, ano? Ilang days lang, no? Kailangan babasihan mo dito. Yan, tapos lipat mo lang dito, copy lang yun. So, looking great naman, no? For today. First week of January. No? Uh, US market, ganun din. Mag-open na yun mamaya. And then, alam ko lang naman sa holiday sa kanila. First week din to na tuloy-tuloy yung open ng US market. So, pag kasi holiday sa US, no, yung volume ni Bitcoin matumal din. And then, kapag nag-resume yung stock market ng US, dun yung magandang volume ng crypto market. So, walang holiday for the week ang US. So, tuloy-tuloy. Thursday, still open. Friday, yun, walang holiday sa US. Maganda. So, yun, yung galaw ni Bitcoin, I think magtutuloy na yan. No? Kasi cycle low na naman. So, pang 3 times niya na yan. No? So, more likely, ang tingin ko dito sa ginagawa ni Bitcoin, parang ganito yan. Dalawang high, dalawang high, tapos dalawang low, almost equal low, no? Almost equal high, tapos rally. Parang ganyan yung sideways niya sa taas. Above above the 69K, no? Yung dati niyang high. So, nagsa-sideways siya ng ganun. Parang ganyan, no? Above 25K, no? Nag-sideways siya. Parang ito na yan. Po tayo ulit ng isang chart. Yung maliit. Kasi, wala yung makita. So, yung tinutukoy ko dito, ito yung
Parang gagawin mo is mini mirror lang. Ayan. So, looks like a double double top. That's double bottom. So, ito ay ayan, ito parang ganyan yung ginawa ni dito. So, halos double high, equal high, almost equal high, almost equal low. No? Ito medyo malalim. So, kung papansinin, still no bearish for the price action kasi ginagawa lang naman yung Bitcoin. Higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, possible. Pero change of character. Kapag yan, possible change of character na yun. Kapag hindi siya nakagawa ulit ng new higher high. So that's the time to exit, no? Para na siyang inverted head and shoulder. Kasi yun yung watch mode kay Bitcoin, no? If nag-bounce na dito, no? Kasi correction na. So, correction was well, 34, 33, 36, no, yan. 34, 33, 36. So, yun yung pangatlo na. So, dapat, ito yung kung higher low to, that mag-trade siya ng higher high for to continue the bullish bias. Pero pag hindi niya nagawa, no, sorry, umaangat siya dyan. Tapos ang laki ng volume dito. Kasi hindi na siya makalagpas sa 126. O yan, 125 to 126. Uh, that's a potential change of character, no? Inverted head and shoulder. So yun, pwede lang mag-exit dyan. That will be a very good sign na lamang na yung bearish, no, for Bitcoin. Kasi wala na rin naman to sa uptrend, no? Wala na to sa uptrend. Nalaglag na yung price niya. So, potential lang. So, still wait for the price. Kung saan niya gusto pumunta. So, that's for Bitcoin. And let's go to BSE. So, BSEI, so long time ago, uh, ito, 11-11, no? This is say for 11-11, 5-7. Ngayon, what's that? Pinost ko sa Discord. Ayan, 11-11, 5-7. So, nag-deeper pa siya ng 5-5, no? 5, 5-5-80. 5-5-80. Almost 5-6. Tapos yun, strong bounce. So, downtrend channel yun. Ginawa ko dito ay PSEI. Meron tayong ito yung uptrend niya dati. Tapos ito yung high inflation and Evergrande crisis and Ukraine Russia war. Yan. Tapos nag-downtrend na yan. Nabiyak din yung uptrend ko. So, tapos gumawa siya ng malaking yung sideways. Tapos meron siya dito liquidity top. Pag hit niya doon pa, medyo pababa. Maganda na sana ito. Uptrend sa amin. Kaso din, tinuluyan. So, uptrend, sideways, gumawa siya ng uptrend channel dito na maliit. And then, ang problema walang volume.
higher high, yung volume nag-equalize lang. Yun. So, ngayon, nandito ka sa sideways movement index. So, kung white off yan, no, is a possibility of type phase C. No? Nasa phase C na yan, si accumulation. And then, uh, currently is on sideways. Itong yellow na yan, no, is the high low. Sideways, parang Darbox box. Yung malaki. Ngayon, yun sa Discord, level nila yan. Nagkaroon niya ng ano eh, uh, looking great, no? Kasi nag-bounce na yan. Mga ba yan? Sa corruption sa PPWH, no? That's the very noisy. Ang dito yun ito. Yung ano yan. So, na yan eh. Ito long term to. Yan yung start. Ito yung meron kang triangle. Nag-breakdown. Tapos, tinuluyan. So, dito may resistance. Hanggang 6. 2 to 6. So, yan. May drama dyan. Itong pababa nga yan. May drama dyan. Yung mga Senate hearing dyan. Yung soul part. We see it market. It's 11.19. 11.19. Ito po long green. Ay, hindi. Dito pa lang. Sinabi ko na. Kasi may strength eh. Itong long green na to. Ito validation na to. Nag-grade siya. Nakabalik siya ulit sa loob ng box. Pero kung kaya ako nasabi yun, as early na 11.19 universal skill. Ayan. Kasi bonus to. Yan yung pinaka-bonus na nilagay. Accumulate index stock. Not everything though. May mga cycle din yun. So, dito, papanoorin mo to. Ito yung high, ito yung low. So, we'll watch. No? Saan yan magbe-break? Parang yung galaw ni Bitcoin. Diba? Saan siya magbe-break? At itong low bat. Ayan. Parang ganyan, no? Starbucks box. Ito magbe-break. So, kung saan siya mag-break, then yung kanina. Kung saan mag-break yung price, no? Doon siya pupunta. PSCI. So, pwede rin itong gawin quite off, no? Itong Starbucks box na potential climax niya is kasi ito yung phase C. Okay, yung phase. And then next is, so sumakto siya sa time. Gumawa na siya ng sign of strength, no? Phase B. So, itong downturn na ito. Yung price na breakdown. It's like sideways siya dyan. Usul natin. Kaya, so, nag-sideways siya above the downtrend. Tapos meron siyang breakout. So, it needs to maintain dito yung price. So, pwede yan magkaroon ng triangle na ganyan. Mag-pause muna before making new high. So, depende. Sige lang. Index. Pero for now, we have a strong bullish bias. No? So, noon pa lang. So, the way I see it, it's universal. And it's strong. And one more weekly impulsive general from the wood trend that is was this 1 3 ni Iwanan ko. Sabado pala. Nakauwi na sila. Nakauwi na ba? So, yeah. So, one more week so, to go to validate the bullishness. And hanggang sa weekly. Yan pakita sa weekly chart. So, yeah. So, another green. So,
na-breakout kasi dito. Ito ko ito lang the downtrend. Also, of meron kang green stocks. So, kailangan itong green na to, magkaroon ng validation. So, another impulsive or green candle na maganda rin yung volume dapat. High volume than this one. So, kailangan impulsive. So, magiging validation na yung uh, bullish bias or PSE index. Ito yung strong, very strong index, 7% for weekly. So, yun. So, summarize, pandemic, ascending triangle, breakdown, sideways. It created a uptrend channel and a failed. And then currently, and also the DPWH scandal, the corruption issue in the Philippines, nagkaroon tayo ng trading range na meron lawit sa ilalim. Yung sumunod naman, yung MA. Tapos ang ganda ng strong siya. Pagka breakdown niya dun sa trading range, ganda ng tulak pabalik. Let's say, sign of strength, na parang sinabi, oh, teka lang, hindi ako dapat papunta dyan. At nagkaroon siya ng sideways movement. Nakamakita yung enter na So, yeah. So, yun, another week or this week, first week of the 2026, if maganda yung candle dyan na closing, validation na yan. It can go as high in here. So, 7.6 na. 7.5, 7.6. So, yan naman yung next strong resistance. Pwede rin naman yung kainin yan, yung liquidity dyan. Gagawin niya liquidity run. So, hanap ulit ng another resistance. Pwede dito. 8K level. So, pwede rin naman mo-on-top. No? Ayan, nagawa siya ng mga high dyan. Tugtog siya dyan, correction. Medyo deep, siguro 20%, 30%. Before getting new high. Ayan, pwede rin naman, tuloy-tuluyan niya yan, na malakas talaga yung price. And then dito siya magkaroon ng concept. Ayan. Abangan yan. Pero yun, it's a great opportunity for the Philippine stock to accumulate as long as the price of the index is inside this box. So, 6, below 6.5. So, parang psychological 6.5. So, yan. So, ang dami pa rin naman na index stock, blue chips na magaganda. Like SM, SM, MOC to. Pwede pa to hanggang digit 700. Maganda niya. Bank, kasi turning point talaga niya ang interest rate. SMPH, okay. Ali is okay. AC is okay. Maganda na ito. Breakout na to. Higher low. Pwede pasukan. Jollibee is okay. Sa idea yan. Lumawit ulit sa baba. Tapos meron siyang bullish divergence. Para sa idea. Marami, Ito, dito nakabagay ka na ako dito sa baba rito. So, pwede pa, kaso nakaangat AAV, higher low, pwede pasukan. So, marami pa. Just, this is summary na before index trade above 6.5, kailangan well-positioned na. This will be a great opportunity for Philippine stock market. Tinitingnan ko another bull cycle market. Whole buong bull market cycle. Like this one. Nangyari noon. Ulit-ulit yan. Ulit-ulit yung ganyang rally. Yung bull market. So, yan. Nagsimula yan noon. Dito. Yung nag-5.7. Pinasa ko sa Discord. And still not too late. As long as below 6.5 or 7K.
Hindi pa rin naman tulad yan, below 70. So, for investor, no? For investment. For trading, no? Uh, watch for higher low. Hindi mga maliliit na higher low yun. So, yun for the BSE market. So, Bitcoin doing good din. So, abang natin kung mauuntog siya dito or kung kaya niya i-break yan. So, doon yung decision making. Yung pa nga yung maganda. So, banks, no, very sure sa banks kasi yung interest rate niya, property is bullish, and all power sector bullish din, yung mga stock. Maynila do, yan, good siya kasi binas siya. So, binas to, sa Maynila do IPO. So, nag-bleed pero nag-recover. So, ganda niya na. So, 15 pesos to ang price. So, pinalabas yung mga IPO holder, tapos nilulak na ulit pataas. Consumers, um, OGT Cup, oh yes, maganda rin yan. URC, no? Maganda rin tong URC. Meron siyang malaking double bottom. So, URC is also good. Ano pa ba? Oo nga pala, may naalala ko. Ano na sabi? The build-up scandal was during this time. The next, after the build-up, no, may rally siya. So, okay natin. Ano tulang naman ito? So, hindi ka lulun. So, no, build-up scandal. May build-up scandal. Good still. 7K. Almost 8K. Mukhang ganyan yung gagawin. So, yun. So, pwede na yun. Dayahan na lang ni index, no? Probability. Ganun yung gawin. So, hindi yun magtatapos ng ganun, no? Kuwari, ano ba yan? Ginaya niya yan, no? Possible yan magkaroon lang ng calls. No? And then yung higher tayo ulit. No? And then it will make, I think it will make a new all-time high. No? Uh, kaya yan gumawa ng new all-time high. Just like what happened before. No? Gumawa ng new all-time high. So, yun. So, for US market, kaya lang, US market, meron kasi news ngayon na matutuwa tong US dahil nadampot nila si President Maduro, no, presidente ng Venezuela. In Venezuela have a very huge oil reserve. Kaya bumaksak yung oil today. No? Yung WTI and natural gas. Kaya may drop to, no? 5%. 6% nga ako sa open, futures. Ngayon, si S&P, uh, mukhang tutuluyan nyo naman tong channel na to. So, still bullish, no? All, si Dow Jones yung nauna. Ganda ng galong ni Dow Jones. And also Tesla. Meron kasi itong top and sabihin natin, top and handle. Ito rin malaki top and handle. So yan, dito pa lang. So, ang ganda na dito mag-ipon eh. Yan, wala na. So watching mo pa lang for Tesla. So kahit ito lang hawak mo for US stock market. So dito pa lang, meron na
Hapon. So, kanina meron post, no? Ah, minute ni Elon Musk si Photos. Ito yung higher high, higher low, and then next is higher high, or all-time high. Nag-declare na naman siya ng all-time high. So, good for Tesla. Tesla kasi is a stealth mode for AI. Gold, no, possible, baka to trap to. Ayan. So, trust action, no, trap, liquidity trap. So, ingat dyan. So, dito, no, kung input, no, yan. Meron tayong page yan. Ito yung V-shape recovery, nag-fail, then yung L-shape. L-shape recovery. Ngayon, nasa ulit trading range ako dyan. Ayan, yung box na yan. Ngayon ito sa dark box. Ayan, tapos, slowly, no, trading above. Parang index din. So, parang DXY din. Ito yung mga range niya. Tapos slowly trading above. So, yung mga lows. So, bullish for the stock market, no, as long as ang narrative kasi is MAGA by President Donald Trump. And then uh, waiting mode for Bitcoin. So, possible kasi magkaroon yan ng inverted head and shoulder. So, waiting pa. Pero nandiyan pa rin ako sa Bitcoin. No? Hindi ako nag-waiting pa. So, waiting. No? If sell na ba or just sit down. No? Alt season, possible. Alt season, possible na yun. So, ano nga bang ginawa nito? Yun. Meron siyang long term uptrend. Nag-create down siya, naka-recover. Very quick, no? V-shape yung recover ni ATA. Tapos, higher high yun. Ito yung higher low. Pumasok siya dito. Uy, pumasok siya dito sa atin. So, price need to trade above. Uh, lahat ng supply. So, ano maladaan na yun. Sagasaan niya lahat yan. That's a good time. So, yun lang, no? For the first full trading week for the SE index and US stock market. So, good news. Uh, Lalagay ko na yung note dito. Venezuela President captured by US. And POTUS is proud of it. Bago, the venue. Yeah. Nagpo-post pa si sa social media niya. Nung may tunog pa, no? Na inatake niya yung Venezuela. Tapos, ang pinaka titignan kasi doon, yung kampi ng Venezuela. Sorry, Mexico na. Sinitaw na sila. So, yung pinaka after effect nun, dapat if yung Russia and China and other Islamic country, tinulungan nila si Venezuela. Retaliate sila laban sa US. Wala. Wala naman. Nangyari na rin sa Iran last year. Binomba yung Iran. And then, walang naging retaliation yung mga allies niya laban sa US. And then, Venezuela, yung nangyari ulit, binomba. Wala ulit. No? So, sabi lang ni Trump, tutuloy niya yung pagbenta ng oil ng Venezuela to China. No? Kasi ang ikinabang sa oil ng Venezuela is number one is China. No? Bibili niya to ng
at discount price. Meron silang deal dyan para mabili ni China ng discount price yung oil. So, napakahalaga ng oil sa China. Kaya, buong Asia kasi halos nag-import lang ng oil. So, niya yung ang pinaka-maapektuhan sa bansa sa pagkaka-capture ni US sa Venezuela is China. So, yung negative impact is to China. So, yun yung pinakamabigat doon. So, sobrang win-win for the US, for the MAGA, making America great again by destroying the economy of China. So, yung China yung number one. So, kung gusto mo mag-number one, talunin mo yung number one. So, for the past 20 years, no, si China yung nag-boom talaga yung economy niya. Kahit naging, ang problema lang ng China, kahit naging superpower siya, yung kanyang Shanghai Index, hindi siya nag-trade above all-time high. You know, check nyo na lang yung market ng Shanghai. So, yun yung problem. Naging super, super country ka na. Pero yung stock mo, hindi naman nag-trade like US market, like S&P. Nag-trade lang, may higher high and higher high every time na may recession. No? Pinakamadugo niya lang yan ito tagal ng sideways. Itong the 60s, no? Cold War, I think this was the Cold War. So, so possible ba na ulit ito malaking range na? Pwede hindi. Sobrang laki no? Ano ba? 100%. 100%. 100% yan. So, mukhang malabo. No? Pero magkakaroon yan ng range. No? Ganyan. So, parang ganito. So, pero so far, until yung maga, no? Aangat lang na angat yan. Pero once na naging maga na, no? O nangyari na yung nakasakit, President Donald Trump, yan na yun. As long as hindi pa officially na-announce yun. No? Kaya pa umangat yan sa US stock market. So, parang tinatawag doon sell-ons. So, yun. That's it, no? Very short principle, no? So, yun lang. So, for PSE, no? Recap. Recap lang, no? Before we end this. Accumulate as long as below 6.5. Itong range na to. As long nasa loob ng range na yan. So, accumulate lang. So, yun lang. Bye-bye. Ingat.